Kahapon, bakit tayo pumunta sa mga sementeryo? Dalawa ang dahilan. Una, umaasa tayong sila'y kapiling na ng mga banal. Kaya nagdarasal tayo sa araw ng mga banal. Amen? Umaasa tayong sana nasa langit na sila. Kahit nung mga buhay pa yung mga yon, alam nyo naman mga ugali nun. Maasa pa rin tayo na nasa langit na sila at mas makikita ng Panginoon ang mga mabuting ginawa nila kaysa sa kanilang mga pagkukulang. Amen po ba yon? Pero pangalawa, kung hindi talaga tayo sigurado, tayo'y nagdarasal na sana yung hinahangad nating langit para sa ating mga sarili ay makamit din nila sa takdang panahon ayon sa kalooban ng Diyos at kung handa na ang kanilang kaluluwa na harapin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat bumaba ako mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kaniyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda pong sigurong bago ako magbigay ng pagninilay tungkol sa mga pagbasa natin ngayon at sa ipinagdiriwang nating misa para sa mga yumao, magandang ipaliwanag muna natin ang liturhiya ngayon sa araw na ito. May isang pari sa Singapore na sinabi sa isang content sa social media na kung mapapansin po ninyo, ngayong linggong ito, bagamat araw ng linggo'y wala tayong papuri. Nakakulay itim o kulay lila ang suot, maaari din namang kulay puti. At mamaya ay hindi rin ipapahayag ang sumasampalataya. Bakit? Una, walang papuri sa Diyos sapagkat ang ating misa ngayon ay merong penitential character. Pakisabi nga po natin, penitential character. Ibig sabihin, pansamantala muna nating pinipigil yung nag-uumapaw na kasiyahan natin na pipigilan muna natin ang pag-awit ng papuri sa Diyos. Hindi dahil ayaw nating papurihan ng Diyos, kundi bilang pakikiisa natin sa mga paghihirap ng mga kaluluwa sa purgatorio. Dahil sila doon, bagamat gusto na nilang purihin ng Diyos ng harapan, hindi pa nila ito magagawa ng lubusan, sapagkat sila'y naghihintay pa na ang kanilang kaluluwa ay lubusang madalisay. Ipapaliwanag ko yan mamaya. Kaya po, hindi muna natin inaawit ang papuri sa Diyos bilang pakikiisa sa paghihirap na kanilang pinagdaraanan doon sa kabilang buhay. Pangalawa, hindi natin ipinapahayag ang pananampalataya pagkatapos ng humiliya. Hindi dahil ayaw lang nating ipahayag ang pananampalataya, kundi ang ginagawa natin mismong pagdiriwang ng misa na inaalay natin para sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na walang nakakaalala, lalo na dun sa mga kamag-anak natin o mahal natin sa buhay na maaaring naroroon pa, dito natin isinasabuhay ang ating pananampalatayang ipinapahayag. So even if we don't profess it verbally, we are actualizing our faith by praying for the dead. At wala nang iba pang mas matingkad na pagpapahayag ng pananampalataya, kundi ang isabuhay ito sa pamamagitan ng ating pananalangin at pag-aalay ng banal na misa para sa mga kaluluwa. Kaya, itong pagdiriwang natin ngayong araw ng linggo, bagamat hindi yung pangkaraniwang panahon o hindi yung nakasanayan nating pagdiriwang ng araw ng linggo na may papuri at gloria,
Ito pa rin ay pagtupad sa ating obligasyon na magsimba ngayong araw ng linggo. At pangalawa, ito'y tugon na rin natin sa paanyaya na makiisa tayo at magmalasakit sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung walang nakakaalala. At ito'y pagpapahayag ng ating pananampalataya o pagsasabuhay ng ating sinasabi tuwing araw ng linggo na sumasampalataya tayo sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Kahapon, inalala po natin at ipinagdiwang ang lahat ng mga banal. Sila po yung mga nasa piling na ng Diyos at naging matagumpay sa kabila ng lahat ng paghihirap at pag-uusig na naranasan nila sa mundo. Kung kayo po'y nasimba sa mga misa ko kahapon, binanggit ko na sila'y nagpapaalala sa atin na hindi malayo ang langit. Kung silang mga pangkaraniwang tao kagaya natin ay nakamit ang langit at kabanalan, hindi imposibleng maging banal. Yang katabi mo ngayon, pwede yang maging santo. Tingnan nga po ninyo yung katabi ninyo. Bakit mukha kayong dismayado? Pwedeng maging santo yan sa ayaw nyo't sa gusto, sapagkat hindi lamang tayo inaanyayahang maging banal, tayong lahat ay nakatadhanang maging banal. Pakiulit nga po, lahat tayo pwedeng maging santo, nakatadhanang maging santo. Kaya hindi po malayo ang langit ay abot kamay ng bawat nananampalataya kay Kristo. Amen po ba yon? At dapat naman natin na pangarapin na kung saan sila naroroon sa langit, gustuhin din natin sanang makarating doon. Pero ito'y hindi lang natin dapat pangarapin, ito'y dapat pagsumikapan natin. Amen po ba yon? Pero hindi lang natin dapat hangarin yan para sa sarili natin. At hindi lang natin yan dapat pagsumikapan para sa mga sarili nating tayong nabubuhay pa. Kahapon, bakit tayo pumunta sa mga sementeryo? Dalawa ang dahilan. Una, umaasa tayong sila'y kapiling na ng mga banal. Kaya nagdarasal tayo sa araw ng mga banal. Amen? Umaasa tayong sana nasa langit na sila. Kahit nung mga buhay pa yung mga yon, alam nyo naman mga ugali nun. Maasa pa rin tayo na nasa langit na sila at mas makikita ng Panginoon ang mga mabuting ginawa nila kaysa sa kanilang mga pagkukulang. Amen po ba yon? Pero pangalawa, kung hindi talaga tayo sigurado, tayo'y nagdarasal na sana yung hinahangad nating langit para sa ating mga sarili ay makamit din nila sa takdang panahon ayon sa kalooban ng Diyos at kung handa na ang kanilang kaluluwa na harapin ang Diyos. At tayo naman ay nananalig na hindi pababayaan ng Diyos ang sino mang nananalig sa Kanya. Tanong niyo sa akin, bakit? Abay, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na aking binasa. Sabihin niyo sa akin, basa. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng makakita at ang lahat ng manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ba tayong naririto ay nananalig kay Jesus? Malamang, kaya nga kayo nagsisimba. At kapag tayo'y nagsisimba at itinataas ang katawan at dugo ng Panginoon, nakikita ba natin si Jesus? Abay, parang hindi pa kayo sigurado. Nakikita ba ninyo si Jesus kapag kayo'y nagsisimba? Abay, oo naman. Kaya sigurado, lahat tayo ay may lugar na sa langit. Palakpakan nga ninyo ang bawat isa. At hindi lang yon, but wait, there's more. Sa John chapter 14, verse 6, sinabi ng Panginoon, sa John chapter 14, sinabi ng Panginoon, mauuna ako sa langit at ipaghahanda kayo ng matitirhan. At kapag naroon na ako't na ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Si Jesus mismo ang naghahanda ng lugar nating sa langit.
Kaya ang pag-asa nating lahat, hindi lang tayo, kundi maging ang kaluluwa ng mga mahal nating yumao, lahat tayo magsasama-sama sa langit. Amen po ba yon? Kaya nga, ito yung mga pananalita ng Panginoon na dapat nating panghawakan. Pero, kaakibat nitong pangakong pinanghahawakan natin, ang ating pananagutan na manatiling tapat sa ating Panginoon. Hindi ito madali. Alam nating tayo'y nahuhulog sa kasalanan. Sabi nga ng kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Totoo hindi? Mahirap maging banal. At nahuhulog tayo kung minsan. Kaya nga po, ibinigay din ni Jesus sa atin ang sakramento ng kumpisal upang kapag tayo ay nahulog at nawalay sa pag-ibig niya, tayo'y magbalik loob, humingi ng tawad at matanggap natin ang kanyang pagpapatawad sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Father, hindi ba pwedeng diretso na lang humingi ng tawad sa Diyos? Sige, pag nakita ninyo sa Bible na sinabi ni Jesus na pwede kang diretsong humingi ng tawad, ano ang sabi ng Panginoon? Ano mang patawarin ninyo dito sa lupa, sino kausap niya, mga alagad? Yun lamang ang patatawarin sa langit. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ang karapatang magpatawad ng mga kasalanan ay inihabili ni Jesus sa kanyang mga kahaliling alagad na ngayon ay ipinagkatiwala sa kanyang mga kahalili sa simbahan, sa katauhan ng mga inordinan, kaming mga pari, mga obispo. Nasusundan po ninyo ako? Kaya nga kapag tayo'y nagkakasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pero kapag tayo humingi ng tawad, huwag niyong isipin na wala na kayong responsibilidad. Hindi pwedeng nagsosorry ka lang. Meron tayong sinasabi sa Ingles, a good apology is, the best apology is character development. Pakiulit nga po. Ang totoong paghingi ng tawad ay pagbabago ng pagkatao. Pagpapakabuti ng iyong pagkatao. Merong mga taong hilig mag-sorry, hindi naman inaayos yung buhay nila. Hindi naman binabago yung pakikitungo o yung ugali nila. Hindi naman itinatama yung mga pagkakamali nila. May sasabihin ako sa inyo. Pag kayo yung humingi ng tawad sa Panginoon, lalo na sa kumpisal, pinatawad na niya kayo. Naniniwala ba kayo doon? Pero, kapag hindi kayo nagbagong buhay at nanindigan kayo sa kasalanan ninyo, kahit gaano ninyo kagustong makapiling ang Panginoon, hindi kayo kaagad makapapasok sa langit. Bakit? Sapagkat may bahid pa ng kasalanan na naiwan sa inyo dahil yung kasalanan na dapat ay pinagbayaran ninyo sa pamamagitan ng pagbabagong buhay, hindi kayo nagbagong buhay, hindi nyo pa rin napagbayaran yung kasalanan na yun. Bagamat napagbayaran na ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, binibigyan niya tayo ng responsibilidad na makihati sa kabayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng tinatawag na penance. Sabihin nga po ninyo, penance. O tinatawag din nating parusa na dulot ng kasalanan. Paano mo ito gagawin? Sa pamamagitan ng iyong pagpapakabanal, pagsasakripisyo ng oras sa pananalangin, o kaya'y pagsasakripisyo ng ilan sa mga bagay na kaya mong ibigay sa mga nangangailangan. Pagsasakripisyo at pagtitiis sa ano pa mang pamamaraan. Lalo na yung sinasabi sa iyo ng pari. Minsan nagre-reklamo ka pa eh. Di ba, no? Sabi sa iyo ng pari, o magdasal ka ng rosaryo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Father, ang dami naman. Sabi ng pare, hindi divisorya ang kumpisal. Pinapatawad ka ng Panginoon, pero hindi ka para makipagtawaran sa Panginoon. O kaya, yung iba naman, nabibitin naman. Sabi nung pare, o sige, dahil mabigat yung kasalanan mo, mag-Stations of the Cross ka.
Father, salamat po, napakabigat ng kasalanan ko, pero Stations of the Cross lang. Hindi pinutol mo ko, sabi nung pare. Sa pagitan ng bawat Stations of the Cross, mag-rosary ka. Pero minamahal kong mga kapatid, hindi natin nililimitahan dun lamang sa mga panalangin sinabi ng pare, yung pagbabayad puri natin sa ating mga kasalanan. Kahit yung mga simpleng sakripisyo na pwede natin gawin para sa Panginoon. Halimbawa, kahit hindi ikaw yung huling kumuha ng kanin, ikaw na lang kukuha ng kanin, Lord, para sa iyo itong sakripisyo na ito. Pagbabayad puri mo sa kasalanan mo yun. O kaya, nahirapan ka sa traffic, nagtiis ka, hindi ka nagmura. Lord, inaalay ko ito para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Even the little inconveniences that we experience, we can offer it as reparation for our sins. Para kahit yung nahihirapan kayo, nagkakaroon ng kahulugan yung paghihirap ninyo. Nakikinig pa kayo? Ngayon, kung sa palagay ninyo'y banal na kayo at hindi na ninyo kailangan yung paghihirap sa kasalanan o pananalangin para sa inyong mga sarili, pwede nyong ialay yan sa mga kaluluwa sa purgatorio. Tanong nyo sa akin, bakit? Hindi na nila pwedeng ipagdasal ang sarili nila. They are at our mercy. Tayo ang magdarasal para sa kanila, tayo ang magdarasal ng mag-aalay ng sakripisyo para sa kanila para matulungan natin sila. Kasi yung pagtitiis nila, yun ang nagdadalisay sa kanilang kaluluwa. Hindi ka kasi makakaharap sa Diyos kung hindi handa yung puso mo. Paano ba magiging handa ang puso ng tao sa pamamagitan ng mga sakripisyo na ginagawa natin sa mundo? Kung tayo'y nagsikap magpakabanal, kung hindi natin ginawa yun, maghihintay tayo. Hindi tayo makakapasok kaagad sa langit. Kaya nga minamahal ko mga kapatid, ang panawagan sa atin ngayon, ang misang ito'y inaalay natin para sa mga naghihintay na kaluluwa sa purgatorio. Sabi ko nga, kapag sinabing simbahan, hindi lang dapat natin iniisip yung simbahan na tayo ng mga nabubuhay pa. Ang tawag sa atin, simbahang naglalakbay. Pakiulit. Anong tawag sa simbahan na ipinagdiwang natin kahapon, yung mga nasa langit na? Simbahang matagumpay. Pakiulit. At sinong pinagdarasal natin ngayon? Ang simbahang naghihintay. They are the souls waiting for the glorification. They are souls waiting to be admitted in heaven. Ginusto nilang makasama ang Panginoon. Pero sabi nga ng pelikula, tinimbang ngunit kulang. Sila'y naghangad, hindi ipagkakait sa kanila ang langit, pero kailangan muna nilang maghintay. Sa ating pananalangin para sa mga yumao, hangad nating makamtan nila ang buhay na walang hanggan. At hindi natin namamalayan habang pinagdarasal natin sila, patuloy din silang nananariwa sa ating mga alaala. While we pray for them, we do not only want eternal life for them, but they remain to be alive in our hearts. Kapag pinagdarasal natin ng mga yumao, walang nasasayang dahil nananatiling buhay ang kanilang alaala sa ating puso at sa ating isip. At pangalawa, kapag ipinagdarasal natin ng mga yumao, nagiging mahabagin tayo at nagiging mapagmahal tayo. And in the process, nagiging banal din tayo. Kasi ang ipinagdadasal natin, hindi lang ang ating sarili, kundi ang ibang tao, hindi lang ang mga nabubuhay, kundi ang mga nangamatay na. Bilang simbahan, ito ang pinaniniwalaan natin. Ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya ang mga nasa langit, ipinagdadasal tayo at ipinagdadasal ang mga yumao. At tayong mga nabubuhay pa, nagdarasal tayo sa langit sa mga naroon na at ipinagdarasal natin ang mga yumao na balang araw ay maparoon din sila at tayo magkasama-sama sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating
YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast, araw-araw, ang pagninilay ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.